Wenceslao Sumbero. Kaya nakalagay po sa ilbo ko, Wally Sumbero. Natatakot siguro sila na mademanda ko pag pinigilan nila ako. No, na iwali yan. So, judgment call ng isang supervisor at ng isang agents na ako ay nasa counter na ako ay palabasin. Pinakita ko po yun sa matter of fact, if you will see the CCTV, mga isang oras po akong nakatayo sa harapan. At habang pinag-aaralan nila until they made the decision to let me go. Walang, hindi totoo sir na may chismis na may sinuhulan daw. Nako, in fairness, sa tingin niyo ba, gagawin kong manuhol pa doon? Panunuhol na issue. Kung panunuhol ang gagawin, dadaan ka ba sa counter? Hindi na. Ako, inaasahan ko din, I want to go to the... It's just para experimental din yun eh. No? Titingnan mo, isang magandang pagkakataon para makita ng Senado, ng publiko, ng bayan natin na may dapat baguhin sa batas. Na yun. Kung talagang hindi ako dapat makalabas, bakit ako nakalabas? Isang magandang halimbawa yun na nakikiusap sana ako kay Senator Gordon ng Senado na nakakaawa naman yung supervisor at saka yung babae na immigration agent na nagpalabas sa akin na judgment po nila. Sana po maunawaan ng ating mahal na senador na isang paraan ito para mapagtibay pa yung ibig sabihin ng ilbo. Pag sinabi bang ilbo, dapat whole departure na, wag ng ilbo. Diretso na. Or mag-specific na tao na tatawagan na naka-duty na yun ang magde-decide. Hindi kasi malinaw eh. Kasi nakalagay sa ilbo ko, tatawagan sa Secretary of Justice, tatawagan yung prosecutor, tatawagan yung maraming tatawagan. So that is one way of saying hindi ka pwedeng lumabas. E paano kung tulog ako? Paano kung tulog si ano? Siyempre yung supervisor, walang matatawagan. So kung may ilbo man, dapat maliwanag siguro, merong naka-duty araw-araw na siya ang magde-decide, judgment call niya. Kasi ayaw nilang mademanda rin doon yung mga ano. Kaya siguro isang paraan yun, makapagbalangkas tayo ng batas para maging malinaw at huwag naman maging biktima yung ating mga immigration agents na nandun doon at kawawa naman sila. Sir, we understand your intention na gusto niyo pong mag-focus dun sa issue ng how to provide revenue to fix the laws para po makakolekta yung government. But then, sir, yung investigation nga po sa nakikita niyo, di ba, is leading towards dun sa pag-solve ng bribery allegation, extortion cases. How about, sir, on that aspect? So, what can you shed light about that issue, sir? Medyo... Saan yung parang... medyo ano, liwanagin ng konti. Investigation po natin. Di ba kasi tumututok po dun sa allegation ng bribery, ng extortion. Bribery or extortion. Sir, paano po yung ganong issue? Kasi naiintindihan ko po na gusto nyo nga tutukan yung mga issue ng pagkolekta ng revenue. Kung dun po lumihis or dun po pumunta yung investigation sa Thursday, ano po yung mabibigay niyo sa... Alam mo, magandang tanong yung sa'yo. Salamat. Anong pangalan mo, Iha? Trish po. Chris, anong channel ka? CNN Philippines. Okay, magandang tanong yan. Isa sa magandang tanong na narinig ko ngayong araw na ito. Ang Blue Ribbon Committee, sa pangunguna ng ating mahal na Senador Gordon, ay nakatutok sa investigasyon ng bribery, extortion, sino ba yung kasama dyan, sino ba yung involved dyan, ano ba talaga yung nangyari, totoo bang sinasabi nito, doon nakatutok. Kaya nga po, isa yun sa dahilan ng pagbalik ko. Kasi pag hindi ako bumalik, doon na lamang matututok yung investigasyon. Sino may nanghingi ba? Meron bang nagbayad? Di ba? May nanghingi, ibig sabihin, extortion. May nagbayad, ibig sabihin, bribery. Di ba? Hindi na matatapos, doon na lang hihinto. Malalim po ang background, bakit nakarating sa ganon. Bakit napunta sa ganon? Unang-una, bakit pa merong investigasyon ng Senado? Ikaw, Nico, masasagot mo ba? Bakit nagkaroon ng Blue Ribbon investigation? Malaki po yung halaga at ang nadadawit mga deputy. Sumagot naman. Alam mo, maganda yung tanong mo. At yan naman po ang binigay na pahayag ng retired police na si Wally Sumbero sa harapan po ng media. Siya po ay kagagaling lamang sa bansang Canada at inexplikan niya nga kanina na wala daw siyang sinuhulan sa kanyang pag-alis at nagbiro pa ito na suhol na naman dahil yan nga rin ho ang iniugnay sa kanya. Ukol pa rin po sa Bureau of Immigration na mga opisyal na nagsasabing may mga kaugnayan pa rin siya dito kay gambling tycoon na Jack Lam. Siya ang sinasabing kinatawan nitong gambling tycoon at patuloy ang kanyang pagsabi na siya ay haharap pa rin sa darating na Huwebes sa Senado upang eksplika
ang lahat ng kanyang nalalaman ukol pa rin sa naturang issue.